Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sa mga minamahal kong kapatiran sa pananampalatayang Islam, ako po ay bumabati sa inyo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mga sandaling ito, pag-uusapan natin sa maikling topic kung ano ang kaibahan ng pagsasala o pagdarasal ng mga kababaihan sa pagdarasal ng mga kalalakihan. Kung ang mga kalalakihan ay inubliga na magdasal ng sama-sama o jamaah doon sa mga masjid, ang mga kababaihan ay hindi po inubliga sa kanila ang magdasal o di kaya ay magsala doon sa mga masjid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun." Huwag ninyo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pigilan ang mga kababaihan, ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kababaihan sa kanilang pagtungo doon sa masjid upang sila ay sumali sa pagdarasal ng jama'a o sama-sama doon sa masjid. Subalit, ang kanilang pananatili o pamamalagi sa kanilang mga bahay at doon sila magsagawa ng pagdarasal ay mas mainam kaysa sa kanila. Ang mga kababaihan ay exempted na pumalit, magbayad sa mga pagdarasal na kanilang na-absent sa panahon sila ay dinadatnan ng kanilang mga buwanang bisita. At kung ang mga kalalakihan ay nagdarasal na walang takip ang kanilang mga noo, ang kanilang mga buhok, ang mga kababaihan ay inobliga na kung sila ay magdarasal, kung sila ay magsagawa ng pagdarasal, ay tatakpan ng kanilang mga buhok, ang kanilang mga noo. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal ng isang babaeng naobliga ng pagdarasal o isang babae na nasa tamang gulang upang siya ay mapag-utusan sa pagdarasal. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagdarasal maliban lamang na kanyang tatakpan ang kanyang noo at ang kanyang ulo. At kung ang mga kalalakihan, sila ay nagdarasal na nagtatawag o tumatawag ng adan at saka iqama, ang mga kababaihan, hindi ho sila inobliga na gumawa ng mga ganitong gawain kagaya ng mga kalalakihan. Wa hadha wallahu wa rasuluhu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad